Hey guys, welcome back to my channel and this is Ellen. Ayan, magluluto tayo ng ngayon, talaga totoo na to, pansit canton. Ayan, nagisa na po ako ng sibuyas bawang, nilagay ko na po yung ating panahog. Ang sahog po natin is atay balon-balunan. Kasi meron kaming mga padating na bisita, tsaka nandito yung anak ko, kaya kailangan natin magluto ng almusal. Ayan. So, ayan guys, ganun pa rin yung procedure natin. Nilagyan natin ng konting tubig yung ating balon-balunan para naman lumambot ng konti. Kasi, hindi naman masarap yan kung matigas at parang lumalaban sa ating mga ngipin. So, patutuyuin lang natin yan para sigurado tayo na malambot siya. So, ayan na. Medyo naiiga na siya. Then, hintayin lang natin na ma-reduce pa yung kanyang sabaw. So, ayan guys, medyo naiga na siya. Maglalagay lang tayo ng isang mug na water para hindi na tayo mag-ganrong. Then, after this, maglalagay tayo ng konting toyo. Ayan. Guys, maglalagay lang tayo ng konting pamintang durog. Ayan, tapos haluin lang natin. Tapos, ilagay na rin natin ang atay ng manok. Ayan. Tapos, pakuluin ng konti. Ayan, titikman na natin kung anong kulang. So, since toyo lang ang nilagay natin, maglalagay tayo ngayon ng ginisa mix. Ayan. Tapos, isang chicken cubes. Halu-haluin lang. Pakuluin ng konti. Pag natunaw ang ating Knorr cubes, titikman na natin ulit. And guys, kung okay na yung timpla natin, pwede na natin ilagay yung ating canton. Ayan. Dito, makikita nyo na tamang-tama lang talaga yung sabaw na inilagay natin. Hindi katulad nung una. Ayan. Pwede na rin natin isabay yung ating gulay. Kasi, since kukonti lang ang ating sauce, para sabay na silang maluto ng canton. Ayan. In my case, nilagay ko siya sa ilalim ng canton kasi medyo malalaki yung hiwa ng carrots para mas maluto yung carrots. Ayan. Nakikita nyo, konti na lang yung sauce. So, at this point, pwede na to. Iisang tabi muna natin siya. Tapos, lutuin na natin yung ating kikiam. Ayan, nagpainit lang ako ng mantika. Ipiprito natin ng ating mga kikiam until golden brown. Pag ganito na ang kulay niya at ang itsura niya, pwede na natin tong tanggalin sa mantika. Then, isunod naman natin yung meatballs. Kung malaki ang kawali nyo, pwede nyo siyang prituhin ng sabay. Okay lang naman yon. Pag golden brown na ang ating mga squid balls, pwede na natin itong tanggalin. Ayan, ihahalo na natin siya sa ating pansit. Ayan ang ating pansit. Ayan. As you can see, wala na tayong sauce. Ayan, pero hindi naman matigas ang ating canton at hindi rin siya yung malata. Saktong-sakto lang. So, ayan guys, mag-almusal na muna tayo bago tayo mag-prepare ng tanghalian. Nag-prepare lang ako ng pansigang na buto-buto kasi yun ang gusto at request ni ate, yung panganay ko, kasi minsan lang naman siya nandito. Ayan. Ayan guys, habang nagpapalambot tayo ng ating buto-buto, dito naman sa kabilang kalan, nagluluto ako ng gatang langka. Dapat ito, gatang laing to kaya lang wala akong mabili sa palengke. Request kasi ito ng ate ko. Kaso mo, since wala nga ako mabiling laing, langka na lang. At this time guys, medyo lobat na yung ilaw ko kaya ganyan na, medyo malabo na yung ating video. Sana po mapagpasensyahan. Yan, meron na yan siyang unang gata. Bali,
ipapahibas lang natin siya tapos saka natin ilalagay yung ating kakanggata. So, ito guys, luto na yung ating sinigang. Ayan, maghahain na tayo. Luto na rin yung ating langka. Manananghalian na.